I'll give you something so real. If you've been waiting for falling in love, baby, you don't have to wait on me. 'Cause I've been aiming for heaven above, but an angel ain't what I need. We are bound for Bolinao, Pangasinan. And along the way, we just had a sweet watermelon here in Pangasinan. This is where we spent our 3 days here in Pangasinan in the Golden Sands Resort. It is located in Patar. Unfortunately, upon arrival, we can't swim kasi the waves are so big. Actually, high tide noon, so hindi kami pwedeng sumulong pa sa dagat. So we decided to spend our day para mga sightseeing lang. And that's my husband. Yan, sobrang malaki talaga yung waves niya that time na pumunta kami. December pala to, and it's my birthday. So, ganyan yung karagatan dito kapag mga bandang December, medyo high tide sila and malalaki talaga yung waves. So, delikado talaga munang maligo sa dagat. So, maganda yung weather ngayon kasi iwas sunburn. Hindi rin umuulan or hindi rin sobrang init, as in tamang-tama lang yung weather para mag-spend dito. Like kung gusto mo mag-take ng pictures and videos, ganyan. And the rest of our day, we just spend lang sa mga moment na ganito. Sa around beach lang kami, nag-walking lang, ganyan. And enjoy lang din namin yung facilities dito sa resort na tinuluyan namin. Well, that time, kami lang ng husband ko yung nasa beach. Although, meron din naman kaming kasama ng mga nag-check-in. Kaso, chinus talaga namin na hintayin silang umalis dyan. Para solo namin, syempre. At the back, yan yung view ng aming resort. And actually, this is day 2. And around 11:30 a.m., we just had our lunch at Sungayan Grill. Eto, nalaman ko lang tong Sungayan Grill na to dun sa ka-work ko. Sinuggest niya na i-try namin dito kasi masarap daw yung mga seafoods dito. And meron sila dito yung river cruise, which is yung para siyang floating restaurant na habang kumakain ka is nagko-cruise kayo around the river. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dining area nila na floating na nagko-cruise around the river. Unfortunately, para pala to sa mga big groups. So, since dalawa lang kami, hindi na rin namin tinry. And definitely, babalik na lang kami dito kapag kasama na namin yung family namin. And here, may nag-assist na sa amin dito papunta din sa dining area nila.
floating restaurant pa rin naman siya, kaso hindi lang nagko-cruise. And what I like here is meron silang live acoustic band. Ayan, so maganda dito while waiting your food is may nagtutugtog ng acoustic. And pwede ka pumunta dito sa kanilang parang lounge or waiting area. Ayan, makikita mo dito yung view ng mga nagre-river cruise. I suggest na mas ma-enjoy nyo dito kung magre-river cruise kayo with your family talaga. Kasi yun din yung napansin ko, halos ang pumupunta dito is whole family sila, na marami sila group talaga. And masusulit nyo rin yung cruise. And ito naman yung menu nila. So yung serving sa nila dito per serving, parang pwede siyang hanggang 4 packs ang mag-share. And then may bilao din sila. Ito naman yung mga prices pag gusto yung mag-river cruise. While waiting our food, nag-enjoy lang kami dito sa view ng river, and ang mas maganda pa dito is even outdoor yung restaurant. Hindi siya mainit because yung air kasi is super fresh and malamig siya. Meron din sila ditong coffee shop. Unfortunately, hindi na namin tinry kasi bawal din kami ng coffee. Pero, try nyo din dito pag nakapunta kayo. Ayan, so pwede yung ma-enjoy talaga dito kasi hindi kayo ma-boring dahil meron nga live acoustic band sila dito na pwede nyo ma-enjoy. Then finally, ito na yung in-order namin. So nag-order kami dito ng seafoods nila and liempo. Ayan, sabi ko nga sa'yo, diba, yung servings ng food nila dito is super dami, pero sobrang mura lang. And ang maganda din dito, yung seafoods nila is sobrang fresh talaga niya. Overall, a must try dito sa restaurant na to kasi super affordable ng food. Masarap na siya, malaki pa yung servings, and mura pa. Plus yung ambience space may enjoy nyo. Lalo na kapag kasama nyo yung full family nyo, mas may enjoy nyo to. So, after lunch, eto, nakita namin si ate na nagtitinda ng ice scrambled. Tinry na rin namin since hindi pa din naman kami nag-take ng dessert namin. Nakikita nyo dito si ate sa bandang entrance. Yan, makikita nyo siya sa right side siya. Parang pwesto niya na. Hindi ko alam po sa restaurant to or pwesto niya ba talaga to. So, ayun siya. Super sarap niyan. And sulit. Mura lang din yan. And marami na siya. Dalawa na nga kaming nag-share dyan ni Happy. And ito naman is pabalik na kami ng parking lot. Hindi nyo na rin kailangan i-worry yung parking dito kasi malawak yung parking lot nila dito.
Yan, so after namin mag-lunch is pumunta na kami dito sa famous nilang falls dito sa Bolinao. And ito yung pinuntahan namin, yung Bolinao Falls 1 nila. Hanggang 3 pala to, pero ang pinuntahan lang namin is 2 lang kasi medyo nakakapagod din yan. And careful din kayo sa daan kasi medyo mabato and talagang as in liblib, sa liblib pa siya. Pero pag na-reach nyo naman na yung falls, bawing-bawi naman. And of course, dito kailangan safe ka. So, you have to rent yung vest nila bago kayo pumunta dun sa falls. Kasi hindi rin nila kayo papayagan na maligo sa falls kung wala kayong vest. At I think ano yan 50 pesos lang yung vest naman nilang yan. Affordable din naman. And then meron din ditong entrance fee 30 pesos. And then bago kayo makapunta dun sa mismong area ng falls, meron kayong babayaran na I think it's 40 pesos para sa environmental fee. So, sa mga falls na pinuntahan namin, so 2 lang naman. Ito yung pinaka gusto kong falls nila, yung falls 1. We're done with Falls 1 and now dito naman kami sa Falls 2. Dito, meron panibagong entrance fee ulit. Ayan, 30 pesos siya. And bukod pa dyan yung parking fee na naman na 50 pesos yan. Ito yung papunta sa Falls 2, so you have to be careful dito kasi medyo matarik yung hagdan and madulas. So, dito, ang pinagkaiba niya sa Falls 1, I think, dito is maraming falls, kaso maliliit lang. Unlike dun sa Falls 1 is malaki yung falls niya. Actually, it's my first time talaga na maligo sa falls. Ayan. So, dito kailangan mo pa din talaga mag-rent ng vest. So, another 50 pesos dito. Napagtanto ko din na mas masarap talagang maligo sa falls kasi fresh yung water dito. Unlike kapag sa dagat, maalat and masakit sa balat. Maganda din dito kasi malamig yung hangin kasi nga mapuno. Hindi nyo rin dito mararanasan yung ma-sunburn kasi nga mapuno dito and parang hindi rin masyadong tumitirik yung araw dito.
For me, mas enjoy talaga mag-swimming sa falls. Kaya sa susunod siguro na gusto naming mag-swim sa falls na lang din kami siguro pupunta. And that's it for Pangasinan. We are now here at Nueva Ecija. Dito yung province ng husband ko. Sa San Jose City pala to. And during that time na pumunta kami, meron silang pailaw. December kasi to nung pumunta kami. So, for kids, maganda silang idala dito. Actually, kasama namin yung mga kapatid niya dito. And free lang ang entrance fee dito. And I think that's it for today's vlog. See you on my next video.